Kumpirmado, narito ang ilan sa mga kampon na mambabarang na ating hinahanap. Mag-ingat kayong dalawa sa loob. Alalahanin nyo, hindi ko kayo magagawang matulungan kapag nagkamali kayong dalawa doon. Jack na mabuko tayo ng mga kalaban. Sige na. Wika naman ni Manong Duming na siyang kaagad sinunod nila Noli at Lucio. Nakita nilang naroon na ang mga nagngangalang si Mang Tulas. Hawak-hawak nito ang kanyang manok na aswang habang may binubulong-bulong ito sa alaga niya. Paghinto ni Noli sa kinatatayuan niya, kaagad siyang nagpakawala ng mga dasal upang protektahan ang mga sarili nila. Mapanganib kasi ang uri ng mga mambabarang na yon dahil kaya nitong magmamanipula ng kahit na anong bagay. Bagamat nakakatakot ang karga ng kalaban, hindi naman siya nababahala. Gawa ng tutulungan siya ng mga aninong pupuyok kapag ito'y nagkagipitan. Mabuti na lang dahil aswang lang na nag-aanyong manok ang kanilang kalaban. Dahil kung hindi, mapipilitan siyang tawagin ang mga alagad niya. Ikinarga niya lahat ng mga dasal laban sa mga maligno doon sa hawak niyang pambatong manok. Paglapag niya ng tandang, halos maihi si Lucio sa takot dahil sa inasal ng mga mababarang na kanilang kalaban. Nag-aangil ito habang nakatingin sa kanilang dalawa. Di pa man nakalagpas ang tandang nila Noli sa guhit, kaagad na itong sinunggaban ng kalabang manok na aswang na halos hindi masundan ng mga mata. Ngunit dahil sa mga elementong gumabay din sa manok ni Noli, kaagad itong nakalipad ng napakataas, dahilan para hindi ito maabutan ng kalaban. Ngunit paglapag nito, inabangan lang pala ito ng aswang na manok. Kaagad tinamaan ang tandang nila at bumangga pa ito sa bakod ng sabungan na siyang ikinagulat nilang dalawa. Nagsisilaparan ang mga balahibo nito na animoy inatake ng mabangis na hayop. Kinaladkad nito ang tandang nila Noli na halos mawasak na ang katawan nito. Pero laking gulat ng mga nanonood nang biglang tumalon ng napakataas ang manok nila Noli. At pagbagsak nito ay tinamaan ang kalaban nang siyang dahilan para tumakbo ito sa hindi malamang dahilan. Dahil sa patakaran ng sabungang yon na kung sinong pambatong kakalas sa digmaan ay matik talo na kapag galing yun sa salpukan. Nanlaki ang mga mata ng kalaban dahil bakit tumakbo yung pambato nila sa kabila ng nakapaloob ditong nilalang na mga aswang. Paglagpas nila sa mga kalaban nila, may ibinulong pa ito sa kanila na pagbabayaran nyo ang ginawa nyo sa amin. Wika nito habang nanlilisik ang mga mata. Kaagad namang lumabas sila Noli, ayon na rin sa utos ni Manong Duming. Pansamantala silang bumalik sa kubo ng mga albularyo upang sabihin dito ang mga nalaman nila sa lugar. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, bumalik na rin naman sila sa baryo, gawa ng naroon pa rin sila Mang Carpio at ng mga kasama nila. At isa pa,
Doon nila maramdaman ang malalakas na mga kalaban dahil magmamasid ito sa gabi. Dahil sa mga kasama nila Nuli na nabiktima ng mga ito. Pagpasok nilang muli sa baryo ay nag-iba na sila ng daan. Nakita nilang abala ang mga tao sa gabing yun sa pagtitinda, gawa ng may diskuhan ding mangyayari doon. Sa paglipas ng oras doon, nila Manong Duming, may mangilan-ngilan silang nasisilayang mga taong nagmamasid doon sa likod ng baryo. Ang iilan ay nakaupo lamang sa mga tabing daan, habang ang iba umaakyat sa mga puno. Dahil sa mga nasilayan nila Manong Duming, pinili na lamang nilang umaktong hindi nakita ang mga ito. Sa patuloy ng kanilang paglalakad, ramdam na ramdam nila Nuli ang masamang binabalak ng mga ito. Dahil sa kanyang napakatalas na pandinig, kung kaya't nagawa niyang marinig ang lahat na pag-uusap ng mga mambabarang. Ang tanging pinag-usapan ng mga ito ay kung papaano niya magawang hulihin ang pangkat nila Nuling hindi nalalaman. Nang marinig ito ni Nuli, agaran din naman niya itong sinabi sa kanyang maestro na si Manong Duming. Hayaan niyo lang silang maliitin ang ating mga abilidad. Si Carpio ang alas natin. Kung kaya't pagsabihan natin siyang ikubli ang kanyang pagiging kalahating mambabarang. Sa oras kasing malaman nila ito, makakagawa sila ng mga panguntrang na aayon sa aral nito. Wika ni Manong Duming. Matapos nitong makapagsalita, agaran din naman nilang nilisan ang baryong nasa likod ng sabungan. Habang naglalakad sila papalayo sa mga ito, pansin na pansin ni Nuli ang pagsunod ng mga ito sa kanila. May naririnig din siyang inkantasyong pinakawalan ng mga mambabarang habang sila ay sinusundan. Ilang minuto pa ang makalipas, hindi na nagawang makapagtimpi ni Manong Duming. Nang maramdaman niyang marami ng pinapalipad hangin ang mga ito, pinili niyang iparamdam sa mga mambabarang ang nakakubli niyang presensya. Sa paglingon ni Manong Duming sa mga mambabarang, kitang-kita niya ang labis na pagkagulat ng mga ito sa kanyang ipinamalas na kakayahan. Huwag mo kaming susubukan. Kami ay nakikidaan lamang. Wika dito ng ermitanyo. Nang masipat ng mga mambabarang ang nagliliwanag na mata ng ermitanyo, agad rin namang nagsisilihisan ng landas ang mga ito. Matapos ang mga pangyayaring yon, pinili ni Nuling bumalik sa tahanan ng kanilang tinutuluyan. Habang sila ay naglalakad, agad rin naman silang napasilay si Nuli sa kanilang mga kasamahan. Nakasama nilang nag-iikot sa lugar. Ermitanyo, hindi kami gaano nakapag-ikot sa baryo dahil sa mga bitag naming mga nasilayan. Ramdam namin ang pagkukupa ng mga mababarang na ito na para bang nais nilang gawin itong pugad. Sana'y maisagawa na natin ang ating mga aksyon upang hindi na magtagumpay ang mga mababarang sa kanilang ninanais. Wika ng albularyong nakasama nila Danilo. Nang marinig ito ni Manong Duming, ninais na lamang niyang hindi na muna ito sagutin ang sinabi ng kanyang mga kasama. Pinili nilang marating muna ang kanilang mga tinutuluyan, gawa ng ramdam niya ang mga elementong nakikinig sa paligid
na maaring tagapagmasid ng mga kalaban nila. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, bumungad sa kanila ang kanilang mga kasamang naging abala sa mga gawaing bahay. Ang iilan sa mga ito ay inasikaso ang mga kasama nilang na barang upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Nang makapasok na sila, agaran din naman nilang binasa ang kanilang mga damit upang mawala ang bakas na pinakawalan ng mga kalaban nilang mambabarang. Sabay-sabay nila itong inilubog sa tubig na mayroong mga dahon ng halaman na mayroong mga usal. Matapos nilang gawin ang mga bagay na iyon, pinili na nilang magbihis upang magawa na nilang masimulan ang kanilang pakipagtalakayan sa lahat na kanilang natuklasan. Sa pagsapit ng gabi, naging abala sila Mang Carpio at Manong Duming sa paggawa ng mga langis na maaring maging lunas sa mga nabiktima ng mga may dugong siring itim na mambabarang. Sa pagsapit ng gabi, kaagad naman nilang iniluto ang mga bihag nilang manok. Ang pinili nilang luto rito ay ang tinulang may hilaw na papaya at dahon ng tanglad. Nilagyan rin nila ito ng maraming sili na isa sa panlaban nila sa lamig ng gabi doon sa bundok. Matapos nilang kumain, pinili nilang manatili muna sa bahay na kanilang tinutuluyan sa kadahilanang hindi umayon sa kanila ang panahon. Merong kakaibang naramdaman noon si Manong Duming, kung kaya't pinili na lang nilang iwasan ito. Iniwasan nilang gumalaw noon upang hindi mabulabog ang mga mambabarang sa kanilang pugad. Mas ninais nila Manong Duming na maghintay sa kanilang mga kasama na kinuha sa lugar ng tungaw. Ang nais kasing mangyari ni Manong Duming na sa unang paggawa nila ng hakbang sa mambabarang ay siguradong kanila na itong malilipol. Habang lumalalim noon ang gabi, sa hindi inaasahang pagkakataon, merong kakaibang nilalang ang naramdaman nila noon sa tahanan ng tinutuluyan nila. Sa kasagsagan ng kanilang pagpahinga, bigla silang napamulat ng kanilang mga mata nang makarinig sila ng kakaibang huni. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tinig na kanilang narinig noon ay para bang isang pag-ungaw ng kakaibang hayop na unang bisis pa lamang nilang narinig. Alam ng dalawang ermitanyong hindi ordinaryo ang mga nilalang na yon, kung kaya't agad rin naman silang nagmasid at nakiramdam sa buong paligid. Sinindihan din nila ang kanilang mga nakapatay na gasera upang kahit papano ay magkaroon sila ng liwanag sa loob ng tahanan na kanilang tinutulugan. Dahil sinuli ang mabilis na makaramdam sa paligid, agad rin naman itong lumapit kay Manong Duming habang nagwiwika ng,